Sa unang mga araw ng lamay, isa sa mga mataas na opisyal ng pulisya ng Valenzuela ang dumating upang magbigay pugay kay tatay. Ikinuwento nila kung paanong ang kanyang mga simpleng ginawa ay nanatili sa kanilang alaala at kung paanong ang mga ito ay nakaimpluwensya sa kanilang buhay, mga kabutihang hindi nila kailanman nakalimutan. Marami sa mga kwentong ito ay hindi kailanman na ibahagi ni tatay kanino man, kahit sa amin. Isa itong patunay ng kadakilaan at bukal sa loob na pagtulong ni tatay, ang pagbibigay ng hindi naghihintay ng kapalit at pagtulong ng walang ingay at ang kabutihang binibigkas hindi sa salita kundi sa gawa. Ngunit sa aming pong pamilya, kapag naiisip namin si tatay, naalala namin kung paano siya laging may oras. Oras makinig, oras para dumalo, oras para tumawa sa bawat biro. Siya ang taong laging nakakakita ng mabuti sa lahat. Isa siyang kaibigan o simpleng kakilala na sa kanyang kabutihang loob ay kayang makaimpluwensya sa mabuting paraan sa buhay ng isang tao. Siya ay isang kapatid na naging ilaw sa gitna ng dilim at lakas sa oras ng panghihina. Tahimik man ang kanyang pagmamahal, totoo at damang-dama ito. Isang alaala na mananatili sa puso ng kanyang mga kapatid habang buhay. Isa siyang lolo na nagturo at lagi nagpapaalala sa amin na ang buhay ay tungkol sa kaligayahan, hindi sa pera o kapangyarihan. Siya ang aming haligi, ang pundasyong nagturo sa amin na sa buhay walang kulang, puro labis at minsan may tubo pa nga. Isa siyang amang nagturo sa kanyang mga anak na ang tagumpay ay hindi lamang nakukuha sa edukasyon, kundi sa diskarte, pagsubok, disiplina at pagmamahal sa kapwa. Isa siyang asawa na sa kabila ng kanyang mga biro at tukso ay laging may pangunawa. Ang kanyang pundasyon at pinanggagalingan ng tapang ay si nanay, na hanggang sa kanyang huling hininga, sa kanya rin nagmula ang lakas ng loob upang tuluyang magpaalam. Sa isang mundong puno ng ingay, napakabihira ang makatagpo ng isang taong tunay na nakikinig, tunay na nagmamalasakit, at kahit na mahina ang kanyang tenga, ang puso ang ginagamit niyang para makinig at magmahal. Itinuro sa amin ni tatay na ang presensya ay isang anyo ng pagmamahal, na ang mismong pagiging nandoon, ang tunay na pagdalo, ay mas makapangyarihan kesa sa anumang material na bagay. Mapasundo man kami sa aming mga eskwelahan, bilhan ng merienda like yung burger machine o ng Jollibee, maglaro ng basketball, turuan niya kami magbisikleta at magmaneho ng motor at sasakyan. Tanggapin ang mga taong kumakatok sa gate na humihingi ng tulong, ipaglaban ang tama at totoo, o simpleng umupo sa tabi namin sa hapagkainan. Palagi siyang naroon. At palagi rin niyang pinapaalala kung gaano siya ka-proud sa kung sino man kami ngayon, sa layo ng aming narating at sa pamilyang sabay nilang binuo ni nanay. Si tatay ang umantig sa puso ng mga tao, isang tunay na asin at ilaw ng sanlibutan, isang ilaw na patuloy na naniningning hanggang ngayon. Siya ang pinakamaamo at pinakabait na taong nakilala ko, at ipinagdarasal namin na balang araw ang mundo ay maging kasing mabuti ng kung paano siya namuhay noon. Muli, ang aming buong pamilya ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng nakiramay at nagpaabot ng pagmamahal. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me.
Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Masakit man po sa atin na tayo po ay naiwan ng ating mahal sa buhay. Pero ito po ay may nag-iintay na maganda sa Kanya. Doon po siya sa kung saan makakasama po niya ang kanyang mga kaibigan, ang mga mahal niya sa buhay na nauna na. Doon po sila magkikita-kita at uuwi po siya sa tunay na tahanan na kung saan wala pong sakit, wala na po siyang mararamdaman na ano paman. Hindi po siya namatay. Siya po ay namatay bilang katawang lupa lang po. Pero ang kanya pong kaluluwa, ang kanya pong mga ala-ala na naiwan po dito sa atin, mananatili po sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kabarangay, at sa lahat po ng mga kabarangay. Napakabuti po niya at meron po siyang naiambag dito sa ating sa Barangay Paso de Blas. Te Angel, mahal ka po ng Barangay Paso de Blas. Mula po sa aming lahat, kami po ay nagmamahal sa iyo. Maraming po salamat. Maraming salamat sa kaibigan kong best friend ko at bossing ko. Nakilala po ako dito sa Valenzuela dahil sa kanilang pamilya. Parang nga ako nandoon sa amin eh. Talo ko pa nga yung nandoon sa baryo namin. Pagdating ko pa lang dito, kilala ko gawa nila konsihala, gawa nila kapitan. Gawa higit ni Boss Angel at saka ang nanay. 7 years po akong nakasama sa kanila. Siguro ang pinagsamahan namin ni Boss Angel, nasa 6.5 years. Pagka binilang mo, kasi umuwi ako minsan-minsan. So maraming salamat ko. Alam ko marami pang magsasalita rito. Maraming salamat. Thank you. Kaya maraming salamat sa inyo. Ang tatay ko, lagi nung kagawad kasi sa kanong kapitan yan, isa sa mga nung natalo siya, natandaan ko magkasama kami. Kaya para bagsak siya. Mula noon, inisip ko na babawi ako. Kaya ako nangarap din na maging kapitan. Kaya sa awa naman ng Diyos, dahil sa inyo, pinagbigay niyo ako, naging kapitan din ako. Kaya naging kapitan din. Kaya maraming salamat sa inyo at magandang gabi. Salamat po, salamat. Noon, mahirap manungkulan sapagkat wala tayong ambulansya, wala tayong tubig na nabasa. Madalit sabi, wala. Yun ang kasaysayan namin panunungkulan. Kung kami nangangailangan ng paghakot ng basura, pupunta ho kami sa munisipyo, makikiusap kami kay Kapitan Anoto Natividad. Kaya kami yun noon, talagang mahirap manungkulan at wala namang talagang sweldo nung araw kami. Alam ko, mga 150, isang buwan. Line of 7, kung di ako nagkakamali, 79. Yun. Yun lang ako natatandaan ko at maraming salamat sa inyo at magandang gabi sa inyo lahat. Wala akong masasabi. Kasi mahirap, masakit sa akin. Ganyan kami niyan. Masakit sa kalooban ko. Niwan niya ako. Sorry lang po. Magandang gabi na lang po sa inyo. Republika ng Pilipinas, Lungsod ng Valenzuela, Barangay Paso de Blas. Resolution bilang
2016 sa taong 2020 ay 25. Isang resolution na nagpapahayag ng taus-pusong pakikidalamhati sa pamilya at pagkilala sa serbisyo na yumaong si Kagalang-Galang M. Esteban Sr. na dating kagawad na nanungkulang taong 1972, 1982, at 1986, 1989 na pumanaw noong Abril 2020 ay 25 na pagkaloob sa kanya ng luksang parangal mula sa sangguniang barangay ng Paso de Blas. Sapagkat si Kagalang-Galang Angel M. Esteban Sr. ay nanungkulan bilang kagawad ng barangay Paso de Blas taong 1972, 1982, hanggang 1986, hanggang 1989 na buong puso niyang ginampanan ang kanyang tungkulin alang-alang sa kapakanan at kaayusan ng kanyang mga kabarangay. Sapagkat sa haba ng kanyang paninilbihan sa barangay, siya ay naging simbolo ng malasakit, dedikasyon, at tunay na paglilingkod sa bayan. Sapagkat ang kanyang pagpanaw noong Abril 2025 ay hindi lamang pagkawala ng isang mahal sa buhay ng kanyang pamilya, kundi isa ring malaking kawalan sa ating komunidad. Ngayon, dahil dito, sa pagkakaisa ng mga kasapi ng sangguniang barangay ng Paso de Blas, ay buong pusong pakikiramay sa kanyang naiwang pamilya. Ipinasya na pagkalooban si Kagalang-Galang Angel M. Esteban Sr. ng luksang parangal bilang pagkilala sa kanyang ambag sa ating barangay at sa serbisyong kanyang ibinahagi sa ating lahat. At ang sipi ng resolusyong ito ay ipagkakaloob sa kanyang pamilya bilang alaala ng pagkilala at pasasalamat ng Barangay Paso de Blas. Nilagdaang ngayong Abril 14, 2025 sa Barangay Paso de Blas, lungsod ng Valenzuela. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lungsod ng Valenzuela, Barangay Paso de Blas. Ay buong pusong papasalamat ang pamilya Esteban, saka De Soto. Siyempre, De Soto tayo lahat, sa kamag-anak. Si Junior De Guzman, tita ko. Sa ating kagalang-galang Luciana Pin Nolasco, kagalang-galang Norberto De Guzman Jr., kagalang-galang Emiliana Sampang, kagalang-galang Danica Balbag, kagalang-galang Cedric Iwan, kagalang-galang Crisostomo de Michon, paring boy. Pare, eto nakasama ko si paring boy eh. Kagalang-galang kagawad, eto rin nakasama ko to sa kalokohan tingin ko eh. Kagalang-galang Romeo Perez.
Buboy. At si kagalang-galang, kasama ko rin kagawad nung una to, si Mayan. Si Angela po nung ating SK chairman. At siyempre po ang ating secretary, Joy. Joy Nabong. Nasa ba yung tatay mo? Kita kaibigan kasi tatay niya, kursilista. Naging kursilista ang rektor, kuya ko. Tatay niya napakaiyakin. Napakaiyakin sa kursilyo. Kaya muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Thank you very much. Magandang gabi po sa ating lahat. Kami po ay taos puso nagpapasalamat sa mga nagpunta at nakiramay sa aming pamilya para kay Tatay Anghel. Nais din naming pasalamatan ng mga taong hindi namin inaasahang nagpaabot ng kanilang pakikiramay kay Tatay. Mga taong sa isang punto ng kanilang buhay ay nakaranas ng kabutihan ni Tatay. At sa aming Tatay, maraming salamat. Mahal na mahal ka namin. Kayo ay hindi namin malilimutan. Patuloy mo kaming gabayan at sinanay. Magandang gabi po sa lahat. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas na ika'y kapiling ko, ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Siguro naman, pari-parehas tayong paniniwala na tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Mula nung ipinanganak tayo, nagsimula na tayong maglakbay sa mundo. Sa ating paglalakbay, iisa lang ang ating patutunguhan. Kahit anong status mo sa buhay, posisyon mo sa buhay, iisa lang. Saan tayo patutungo? Doon sa bahay ng ating Ama. Huwag ko sana nating intindihin na pag ang tao'y namatay, ay tapos na ang kanyang paglalakbay. Hindi po. Nagpapatuloy pa rin, pero nag-ibang anyo nga lang. Dahil sa ating paglalakbay dito sa lupa, ang ating mga kasama ay ang ating mga kaibigan, kapamilya, kapuso, kapanalig. Pero pag dating na natin yung kamatayan na yan, umiba na ang ating mga kasama. Mga anghel at mga banal sa langit. Sila na ang mga kasama natin at patuloy na maglalakbay hanggang marating natin yung nailaang kwartusan. Ako'y mabibigo, di na nanaisin pa ituloy ang buhay ko habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang ialay ang aking 80 years is already long enough for us. Especially nowadays. Yung iba sa atin, wala eh. Ang importante po ay dapat nating alagaan yung buhay na ibinigay ng Panginoon, na ipinahiram. Siguro sa paglalakbay niya dito sa lupa, matatapos na. Dahil yung kanyang ginagamit o bihikulo na katawan ay siya yung namatay. Pero ang kanyang kaluluwa ay nagpapatuloy. Ang soul niya nagpapatuloy. Mahalin natin ang ating buhay at mahalin din natin ang buhay ng ating kapwa. Sabi nga, what's the use of living long? No? Mabubuhay ka nga ng 100 years pero wala ka naman lang nagawa sa mundong ito. Wala kang maiiwan. dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang ialay ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo
naglalakbay sa mundong ito, we should always have that positive thinking, hopeful that we will be resurrected also as we are going to celebrate the Paschal mystery of Jesus. Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti at ikaw ay ang lupang sinusuyong ng bituin, di mo man siling ang langit, di mo man siling, ito ay nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin, alaala mo ay nakauki sa pisngi ng langit. Di man umihip ang hangin, di man umihip, ika'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig.
Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling kanawa ng poong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso makikitang muli tayo, samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauuna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Nakaukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niya matataligdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Maraming salamat. Lagi pong sinasabi ng tatay ko, hindi sa dami ng pera, hindi sa dami ng iyong mga ginawa, ang pinaka-importante daw sa lahat kung gaano karami ang nakipaglibing sa iyo. At ngayong araw pong ito, kami pong pamilya ay lubos na proud sa kanya dahil ipinabaon niya po sa amin ang isang magandang alaala at isang magandang aral na pinaka-importante sa lahat ay pakikipagkapwa-tao para pagdating ng panahon, babalik sila sa iyo at bibigyan ng pagmamahal. Maraming salamat po. Alam po namin na patuloy niya kaming gagabayan at patuloy kaming magiging malakas para po sa nanay ko. At yung pagmamahal na yon ang ibabaon namin para po magpatuloy sa buhay at para magpatuloy sa mga pangarap niya sa amin. Muli po, maraming salamat. Sa ngalan po ng aming pamilya, Angel Esteban, ay kami po patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa pagpapakita ng inyong pagmamahal sa aking ama. Maraming salamat po. Say goodbye when I can barely say goodnight. If I can hardly take my eyes from yours, how far can I go? Walk away. The thought had never crossed my mind. I couldn't turn my back on spring or fall. Your smile least of all. When I say always,
trust tomorrow as much as today. I am not afraid to say I love you, and I promise you I'll never say goodbye. We're dancers on a crowded floor, while other dancers live from song to song. Our music goes on and on. And if I never leave your arms, I really would have traveled everywhere, for my world is there. When I say always, I mean forever. I trust tomorrow as much as today. I am not afraid to say I love you, and I promise you I'll never say goodbye. How could I